Kumusta kayo mga bata? Ako nga pala si Teacher Lori. Tayo'y nasa quarter 1, week 9, tayo ay nangangalaga at nagtutulungan sa pamilya. Tere na samahan niyo ko. Kayo ay inaasahang matutunan ang mga ito. Matukoy ang mga miyembro ng pamilya ay nagtutulungan. Maipaliwanag kung bakit mahalaga na tumulong sa bahay at gumawa ng mga simpleng gawain. Makapagbigay halimbawa sa mahalagang tumulong sa pamilya at mahalaga rin ang mag-aral. Ito ang mensahe ng aralin natin ngayon. Ang aking pamilya ay nagtutulungan. Kaya kong tumulong sa aking pamilya. Kaya kong gawin ang mga simpleng gawain sa bahay. Paano kayo nagtutulungan sa inyong pamilya? Ano ang kaya mong gawin para tumulong sa bahay? Mahalaga bang tumulong sa pamilya? Bakit? Kahanga-hanga ang inyong mga sagot. Tumutulong ba kayo sa bahay? Anong ginagawa ninyong tulong sa bahay? Magaling. Gusto nyo ba ng kwento? Ang pamagat ng kwentong ito ay, ang sabi ni nanay, ang sabi ni tatay, akda ni Sasha Calagopi, guhit ni Jamie Bauza, inilathala ng UNICEF. Alamin natin sa kwento kung anong tulong ang ginagawa ni na Rosalie at Francis sa bahay nila at kung paano ito magbabago isang araw. Pero bago ako magsimula, ito ang mga mahihirap na salita na nasa kwento. Hapunan ito ay ang pagkain sa hapon o gabi o bago matulog. Magbabudget ito ay pagtansya sa gastos. Masinop ito ay malinis, maayos, maingat sa paggamit ng isang bagay. Bilin ito ay mga bagay o utos na iniwan upang gawin o sundin. Bahagya ito naman ay maliit o kunti. Simulan na natin ang kwento, kaya makinig ng mabuti. Ang pamagat, ang sabi ni nanay, ang sabi ni tatay, akda ni Sasha Calagopi guhit ni Jamie Bauza, inilathala ng UNICEF. Kailangan kong matutong bumili ng bigas, isda at gulay dahil paglaki ko, ako ang magluluto ng hapunan para sa pamilya. Ang sabi ni nanay, kailangan kong matutong maghiwalay ng puting damit sa damit na may kulay dahil mahirap kung ang mga damit ay magkakahawahan. Ang sabi ni nanay, kailangan ko raw matutong magbilang ng mabuti dahil paglaki ko, ako ang magbabudget para sa bahay. Pero paglaki ko, gusto ko lang lumabas ng bahay at mag-arvo ng motorsiklo at kapag itinaas ko ang aking kamay para pahintuan ang mga sasakyan, susunod sila. Kung hindi hahabulin ko sila sa motorsiklo ko at bibigyan ko sila ng tiket. Ang sabi ni tatay, kailangan kong maging malakas para makabuhat ako ng mabibigat na gamit dahil paglaki ko, ako ang mag-iigib ng tubig. Ang sabi ni tatay, kailangan kong matutong maglinis ng kotse dahil paglaki ko, mas maraming pasahero ang sasakay sa malinis na taxi. Ang sabi ni tatay, kailangan kong matutong magayos ng mga kasangkapan sa bahay dahil mas nakakaipon ang pamilya kapag masinop sila. Pero paglaki ko, gusto ko lang lagi sa bahay at laging malinis ang mga kamay. Huhugasan ko ang repolyo, carrot, at tengang daga, at magluluto ako ng pansit canton. Aayusin ko ang mesa at sasabihin ng tatay at nanay ko, Francis, ang bango ng niluluto mo. Sigurado kaming masarap yan. Kakain kami ng kakain hanggang mapuno ng pansit canton ang aming mga tiyan. Isang araw, naghahapunan ang aming pamilya nang makatanggap sila ng tawag mula sa Tarlac, may sakit ang tiya nyo. Sabi ni nanay, pasasamahan muna namin kayo dito sa lola ninyo, sabi ni tatay. Marami silang bilin bago umalis. Rosalie, tumulong ka sa pamamalengke, pagluluto, at paglalaba, sabi ni nanay. Francis, tumulong ka sa paghuhugas ng taxi, sabi ni tatay. Pero pagkaalis ng mga magulang, iba na ang balak ng dalawa. Ako ang sasama kay lola sa palengke, sabi ni Francis. Ako ang maghuhugas ng taxi, sabi ni Rosalie. At sa mga sumunod na araw, itinuloy nila ang kanilang mga balak. Pagkaraan ng isang linggo, naghahapunan sila nang dumating sina nanay at tatay. Tinulungan mo bang magluto si lola? Tanong ni nanay kay Rosalie. Ako po ang tumulong mamalengke at magluto ng hapunan, nagmamalaking sabi ni Francis. E sinong naglinis ng taxi? Tanong ni tatay, ako po. Nagmamalaking sabi ni Rosalie. Bahagyang nagulat sina nanay at tatay sa narinig, pero tuwang-tuwa sila sa mga pangyayari. Maaasahan na pala si Francis, sabi ni nanay. Maaasahan na rin si Rosalie, sabi ni tatay. Paano tumulong sina Rosalie at Francis sa kanilang mga magulang? Tama, tumulong si Rosalie sa mga gawaing bahay tulad ng paglalaba at paglilinis,
Habang si Francis naman ay tumulong sa labas ng bahay tulad ng pagdidilig ng halaman at pagwawalis sa bakuran. Bakit sila nagpalit ng gawain? Tama, nagpalit sila ng gawain upang maranasan nila ang ginagawa ng isa't isa at para maunawaan nila na pareho lang na mahirap at mahalaga ang bawat gawain sa bahay panloob man o panlabas. Kung ikaw ang mga bida, ano ang mas gusto mong gawain sa bahay? Bakit? Tama. Mas gusto nating magluto sa bahay dahil na-e-enjoy ang maghanda ng pagkain para sa pamilya at natututo rin gumamit ng iba't ibang sangkap. Bakit kailangang tumulong ang mga bata sa bahay? Tama, dahil bahagi sila ng pamilya, at mahalagang matutong tumulong sa mga gawain sa bahay upang gamaan ang trabaho ng mga magulang at matutunan ang pagiging responsable. Halina't magsanay. Alin sa mga larawan ang nagpapakita ng pagtulong sa pamilya, banggitin. Tama. Pagdilig ng halaman, paghuhugas ng plato, pagwawalis, paglalaba, at pagluluto. Ang husay mo, binabati kita. Sagutin ang mga tanong. Ano ang naramdaman mo habang tumutulong sa inyong bahay? Paano nagiging mas masaya ang pamilya kapag nagtutulungan? Tandaan, ang pamilya ay dapat na nagtutulungan. Kaya mong tumulong sa iyong pamilya. Kaya mong gawin ang mga simpleng gawain sa bahay. Thank you sa panonood, hanggang sa muli. Like and follow.